O ito mga kapatid, doon sa mga hindi talaga nagme-maintain ng kanilang mga sasakyan kasi nga bising tao, nag-oopisina, babae pa. Buti na lang dito nadala sa atin kasi kapitbahay lang pala namin. Dito siya sa Mahabang Parang. Tignan nyo naman po ang nangyari dahil umaasa sila doon sa recommendation nung huling nag-change oil. Pero tignan nyo po ang nangyari. Francis, gaano ang kulay nung langis na yan? Ayan. Ipakita mo, hindi nakikita ng camera. Isa pa. Ayun. Ayan, ganunin mo. Ayan. Tignan nyo po ha. Modelo po ito. Ayan, modelong sasakyan. Ngayon, ang isang naging problema po dito, mga kapatid, pati ang ano nito, ang air filter, pati yung kanyang air cleaner, pati yung cabin filter, madumi lahat. Kasi umasa yung may-ari nito doon sa recommendation na pagdating ng 17,000 kilometers, doon siya mag-change oil, doon sila mag-check lahat ng kung ano-ano yung meron dito sa sasakyan na to. Kung ano yung mga dapat ayusin, kung ano yung mga dapat tignan. So ito po, tignan nyo. Kung kailan to huling na change oil at kung ano yung recommendation. No, walang kasalanan po dito yung yung produkto. Upo na ako rito. Walang kasalanan dito yung produkto, yung langis na ginamit. Pati yung shop, yung service center, walang kasalanan dito. Pero dito hindi po nagkaintindihan. Kasi siguro ang iniisip ng mekaniko, kaya naman talagang tumakbo nito ng 7,000 kilometers. Kasi dito, April 29, 2023, tumakbo to ng 10,671. So sabi daw sa kanya, pagdating ng 17,671, doon magche-change oil. Kaso ang problema, inabot ng 14 months. Kasi ito April. So ngayon June na ulit. So inabot ngayon ng 14 months bago narating yung 17,671 kilometers. Ngayon lang nagpunta sa amin yung may-ari, babae po siya. So wala siyang alam talaga dito sa mga pinag-uusapan natin. Buti na lang napanood tayo sa channel natin at meron naman doon malapit na shop dito sa kanila. Kaya po pumunta. Ngayon, pagtingin ko doon sa langis, sabi ko bakit ganyan ang kulay? Sobrang itim. Sabi ko doon sa may-ari, yun na nga po ang naging problema. So dito, nagamit mo ng matagal yung sasakyan mo na sobrang itim ngayon ng oil. So siyempre, talagang masasabi natin na meron na rin yung bawas, no? Meron na hindi na siya magandang lubricants, hindi na siya magandang langis dahil nga maitim na eh. Marami nang humalong fuel diyan. Ngayon siyempre dahil sa umiinit, so ganun na nangyari, nasunog na yung yung langis niya. Pabubuksan ko Francis, gusto kong buksan yung yung oil filter. Titignan natin kung nagkaroon doon ng metal shavings kasi itong langis na to 14 months na hindi na change oil. So titignan natin kung may metal shavings para at least ma-recommend ngayon natin ulit dito sa may-ari nito kung kailan naman yung susunod na interval niya ng pagpapalit ng langis or ng kanyang change oil. So yung sinasabi ko po kanina, nagkaroon na po ito ng oil dilution. So humalo yung sa tagal ng panahon na yun, humahalo din yung fuel doon sa oil. 6 months lang hanggat maaari or 10,000 kilometers. Ngayon, kung hindi ka talaga umabot ng 10,000 kilometers dahil nga hindi mo siya madalas nagagamit, pero kung dumating yung 6 months, mag-change oil ka na. Sa iba po talaga, ako personally, nag-change oil po ako ng 6,000 kilometers. Ang gamit ko po ay fully synthetic. No? Ito po ang gamit ko. Pero ang change oil ko po ay 6,000 kilometers lang. Kasi isinasama ko na yung mga high RPM ko, isinasama ko na yung traffic, isinasama ko yung konting waiting period dyan, saka yung hirap ng sasakyan dahil dito sa amin sa Antipolo, up and down kami. No? Uphill, downhill, mataas ang RPM nun. So mas maraming revolution ang engine natin doon, yung RPM niya. Kaya ako, kung mag-change oil ako, 6,000 kilometers lang ay nag-change oil na ako. Hindi ko na hinahabol yung 10,000 kilometers. So tama naman, yung sinabi nung taga-Shell na 7,000 kilometers mag-change oil ka, kaya lang ang hindi niya na-specify dun sa may-ari, huwag mong pagtagalin. No? Siguro 8 months o kaya ako 6 months ha. So 8 months okay lang sana. Kaso hindi natin alam kung sino ang nagkamali ng intindi, kung yung may-ari ba or yung mekaniko na hindi niya inilagay yung tamang period kung kailan siya dapat mag-change oil. Kung 1 year ba? Ito kasi inabot ng 1 year and 2 months. So, wag niyo pong gagawin yun or else ganito po ang magiging langis nyo, napakaitim.
Hindi po yan healthy para sa inyong mga makina. O, ito na yung pinabuksan kong filter ng expander. Kasi marami na tayong nagawa na kapag talagang pinagtatagal mo yung langis mo, 1 year and 2 months na hindi ito nag-change oil, makikita nyo kung ano yung laman ngayon ng inyong oil filter. So ito po, tingnan nyo mga kapatid. Yung mahal na mahal nyong sasakyan na halos pinakakarwas nyo pa miya't maya. At yun ng mga lalaki kumisan, mas ito pa yung pinipili nilang atupagin kaysa doon sa mga sa mga misis nila. O tingnan niyo yung loob ng ng filter oh. 'Di ba? Ang ganda-ganda nung labas ng sasakyan nyo, pero yung loob, yung langis, yung filter, ito ngayon ang nakuha natin. Ngayon, ito pong nakuhang dumi na to, may nakakalampas din yan sa filter, pumapasok sa makina mo. So ganitong karumi, yung nakuhang mga ano masasabi natin, mga latak sa loob ng iyong oil filter, marami pa yan ngayon. Hindi ito makukuha lang ng basta isang change oil. Ayan, so sobrang dumi oh. So dito, magre-recommend ngayon tayo sa may-ari nito ng hindi 6,000. So ito, ire-recommend natin 4,000 or 5,000 kilometers. So hanggat maaari nga magbanlaw tayo May mga metal shavings na rin. So dito, siguro masasabi mamaya natin, sasabihin natin, recommend natin na after 4,000 kilometers na natakbo, mag-change oil ulit. Kasi nasa loob ng makina pa yan. Hindi lahat nakukuha ng filter yung mga dumi. So merong naiwan doon, nasa mga singit-singit yan, kailangan na ma-change oil ulit natin after 4,000 kilometers. Expander po ito, bagong-bago. So kung kayo, ganito ang manner nyo, 1 taon bago kayo mag-change oil, o ayan ang kalalabasan ng langis sa loob ng inyong mga sasakyan. Usapang scanner muna tayo. Ang Autorans meron din po kaming scanner. Pero kung mapapansin nyo, itong mga sasakyan na ginagawa namin dito, ito ay hindi ginagamitan ng scanner tulad nitong LC na to, itong Land Cruiser. Ito ay converted na galing sa Japan. So ito yung mga galing ng Subic nung araw. Kaya lang, ang problema nito ay maliit ang liko. So nung araw pa, ganyan na yung problema. Maliit yung kanyang birada sa kaliwa at sa kanan. Okay, yung usapang scanner mga kapatid, ang isang scanner po na ginagamit ng mga magagaling na mekaniko, hindi lahat ng mga mekaniko kasi pwedeng gumamit nito Kung hindi ka talaga medyo techy ng konti, hindi ka marunong sa computer, medyo maiiwan ka pagdating sa paggamit ng scanner. Ngayon, itong scanner, lalo na yung mga bagong modelo ng scanner ngayon, nakasama na rin yung mga bagong modelo ng mga sasakyan. Kasi hindi po lahat ng mga modelo ng sasakyan nandito sa mga scanner na yung luma na. So, ibig sabihin, kapag po ikaw ay gagamit ng scanner, dapat ina-update mo siya, yung scanner mo. Okay, ngayon, itong scanner ay bonus na po ito para sa isang mekaniko. Bonus, ibig sabihin, kung may scanner ka, lamang ka sa iba na mga walang scanner. Isa po yun. Pero, kung yung mga katulad naman ng mga ganitong sasakyan, pati yung mga pang-ilalim, yung mga trabaho sa mga suspensions, trabaho sa mga makina ng mga ganitong sasakyan, tulad nitong Pajero na to, ayan, meron pa dyan yung Strada at hanggang doon sa labas, hindi po namin ginagamitan ng scanner kasi wala namang mga ECU yan. Wala namang mga computer. So, yun po, lamang yung mga mekaniko na may scanner kung ang pag-uusapan ay itong mga modelong sasakyan, yung mga naka-computer na. Pero ito mga kapatid, meron kaming naging customer dito, galing na yung kanyang high ace diyan sa probinsya, doon siya nagkaroon ng problema, nag-low power. So doon pa lang, hindi na sila makatakbo. Mahina na talaga, ipinaayos na nila doon at nung ginamitan ng scanner doon sa OBD niya, in-scan yun at ang lumabas po ay, ang problema ay EGR. Ang sabi ng mekaniko doon sa probinsya ay kailangan na pong buksan ang inyong EGR, linisin ang inyong manifold kasi marumi na. Tama naman siya, marumi na talaga at ito po kasi ay pinambabiyahe. Yan, UB Express siya. So ngayon, ginawa nila, pinerform nila yung mga dapat gawin kasi pag na-scan mo, may problema ka sa EGR, lalabas naman doon, titignan mo sa manual or titignan mo sa website kung ano yung mga dapat gawin, nandun lahat yon kapag na-scan mo na siya. Ipinerform na yon, nag-cleaning ng manifold, nag-cleaning ng EGR, pati mga sensors, lahat. Nilinis na, ito ang problema. Nung nagawa na lahat yon, low power pa rin. Ngayon, nalito na ngayon yung mekaniko. At dahil sa maigsi na yung oras para i-troubleshoot pa niya yan, kailangan nang umuwi.
yung sasakyan dito lang no sa amin sa Mahabang Parang. So hindi na po naayos yung problema. Pagdating dito sa amin, naka-check engine at yun nga po, yung EGR pa rin ang lumalabas na problema kapag ini-scan. So yan, inayos namin, tinignan namin, in-scan ko ulit dito, hindi ko na binaba EGR dahil nga nalinis na, tinignan na lang yung mga posible pang pwedeng mag-cause ng problema. So medyo nagtagal din po kami rito. Kasi yun nga yung lumalabas sa aming scanner. So ang desisyon, ito, dahil sa low power siya, magkaiba po talaga yung yung cost, no? Low power to, hindi naman basta-basta EGR lang. Pwede ka kasing mag-low power na may problema ka sa SCB, pwede kang mag-low power, may problema ka sa fuel rail, or sa mga injectors, or dito sa MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor, pwede ka rin magka-problema sa turbo, pwede ka rin magka-problema sa MAF. So, ang dami. Kung sakaling low power ka, ang dami talagang pwedeng pagkunan ng problema. Ngayon, okay naman, chinek namin turbo, chinek namin yung SCB, chinek lahat. So lahat na perform. Ito na ngayon ang lumabas. Low power pa rin. Ayan. Ngayon, merong isang issue dito palagi sa mga high ace. Dahil nga sa yung kanyang air cleaner ay nandoon sa ilalim ng bumper dito. Nandoon yung air cleaner. So prone talaga siya sa makahigop ng mga dumi, makahigop ng putik, or kung mga moisture, lahat. Ngayon, nandoon kasi yung MAF, yung Mass Airflow Sensor. So, iyon ang magme-metro nung papasok na hangin papunta doon sa iyong throttle, papunta doon sa turbo. Lahat, yung papasok na yan sa manifold. So, ngayon, yun yung hindi nagalaw. Mula nung ginawa sa probinsya hanggang makarating dito sa amin, yun yung hindi pa nagagalaw kasi kailangan mo magtanggal ng bumper. Nitong mga high ace na to. So, ang ginawa namin, tinanggal yung bumper, tinignan yung mass airflow sensor. O yun, pagtingin namin, may nakaharang na dahon doon sa daanan ng hangin, papunta doon mismo sa sensor. May nakaharang. So, yun talaga yung cause ng problema. Hindi niya ngayon ma-metro yung hangin na pumapasok doon sa intake manifold. So, ang kanyang mixture ng air and fuel, pati yung nahihigop ng MAP sensor, ng MAP, no? Yung Manifold Absolute Pressure Sensor, lahat mali. So, ngayon, kaya po nag-low power. So, nilinis, inalis yung nakaharang na dahon, ibinalik, at okay na po. So, ano lang po ang lesson dito? Hindi porke wala kang scanner, ay hindi mo na magagawa yung mga ganong problema. So, dito, hindi mo kailangan ng scanner dito. Pero sa mga ganong pagkakataon, kapag ka na-perform mo na yung maraming trabaho, at hindi mo pa rin nakita yung problema, maghahanap ka talaga ng ibang solutions. So, ngayon, bakit lumalabas yung EGR? Eto na, nung chinek up namin, doon sa EGR, doon sa socket niya, merong isang wire na naglo-lose contact. Kaya ang rumirehistro doon sa scanner ay yung EGR. Pero hindi iyon ang cause ng low power. So ngayon mga kapatid, usapang scanner nga yung sinabi natin kanina, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan mo si scanner. Ngayon, kung sanay kang gumamit ng scanner at bawat mga ginagawa mo, ini-scan mo at maganda yung scanner mo, bonus sa iyo yan. Siyempre, bilang mekaniko, ipe-perform mo rin yung mga proseso, yung mga troubleshooting, pati kung paano mo masusolusyonan yung problema. Ngayon, kahit wala kang scanner, marami rin namang paraan. Yun nga lang, medyo mabagal yung pag-troubleshoot. Unlike yung meron kang scanner, malalaman mo kagad kung ano yung pinipinpoint ng scanner mo. Mga kapatid, napakalaking bagay talaga ng YouTube sa mga panahon na to. Lalo na sa mga katulad po namin na mga mekaniko at yung mga nag-aspire na maging mekaniko at magaling na mekaniko sa darating na panahon. Napakalaking bagay po ng YouTube. Tulad na lang po ng mga vlogs ko, ipinapakita naman po natin lahat kung paano ginagawa yung maraming bagay. So, yung ating mga utak, sabi nga, kung articulate ka, ay lahat ay may improve mo pa yung mga nakikita mo na ginagawa din ng iba. Kaya po ako, lahat po ng mga automotive shop, lahat ng mga vloggers na mga mekaniko, automotive mechanic, ako po ay humahanga din po sa kanila dahil nakakatulong din po sila na makapagbigay ng mga diskarte, ng mga techniques, at kung ano-ano pang mga bagay na nakatutulong dito sa mga aspiring na mga mekaniko. Tandaan nyo po mga kapatid, kami pong mga mekaniko, kung meron man kaming salubong na diskarte, magmi-meet pa rin yan sa gitna. Kaya nga salubong eh. Pwedeng galing ako sa kanan, yung isa galing sa kaliwa. Pero magmi-meet pa rin yan sa solutions. So ganyan po ang mga mekaniko. At lahat po yan ay nakakatulong sa amin. Yung mga sinasabi namin sa aming mga vlogs.
So, nandiyan yung mga sikat na talyer diyan sa Batangas, si Menard Casabal, MGC, si BC14, diyan sa Cavite. O, sabihin na natin, nandiyan si Master Garage, o nandiyan si Mats Mechanic sa probinsya. Lahat po yan, lahat naman kami, ang aming kagustuhan, makapagbigay sa inyo ng mga tips at mga diskarte. Kaya nga ipinapakita na po namin sa inyo yan eh. So dito, ang importante, nagtutulungan. Hindi po naghihilahan pababa. Yan po ang pinaka-importante. Ako may pamilya din. Yung mga tauhan namin dito, may mga pamilya din silang binubuhay. Kung hihilahin mo pababa yan, saan kukuha yan ng kanyang ibubuhay sa kanyang mga pamilya? So bilang isang mekaniko, kung sa tingin nyo mahina pa kami, hindi pa kami katulad nyo, okay lang yan. Kasi darating din naman yung panahon na lahat ng mga problema ay may encounter namin at mabibigyan din niya ng solutions. Wala pong ipinanganak na magaling na mekaniko. So, yun po, ako po nagpapasalamat sa lahat ng mga mekaniko na vloggers sa buong mundo. Malaking tulong po kayo. Lalong-lalo na po itong mga nakalagay na mga vlogs nyo, itong mga channels nyo sa YouTube. Saludo po kami sa inyo.